parurusahan o kung ano pa man yung mga testimonya ng 18 Marines. Ang sinabi lang nila, ang ginawa lang nila doon sa programa, tinanong at ilinahad naman nitong 18 Marines yung kanilang personal knowledge. Diyan sa, anong tawag dito, diyan sa mga operasyon nitong si Zaldico, yung mga diniliber ng Lambera at kung sino yung mga na-deliveran, all of a sudden, isa ka daw, di umano sa mga yon, Trillanes. Kasama rin sa kasong ito, si Byron, Banat Mike Cristobal at iba pang host ng SMNI. Hanggat patuloy silang nagkakalat ng mga kasinungalingan, patuloy din ang pagsasampa ko ng kaso laban sa kanila. Di ko kayo titigilan. Anak ng to, dapat di ko kayo tatantanan. Hahabulin ko kayo na para bang asong ulo. Ito talaga si Trinity. At anong mali doon? Sila mga tauhan ni Zaldico. Sinabi nila, siya ka daw sa mga trumabaho dyan sa mga anomalya na yan. Di umano tayo dito sa PHFT, di natin pinaparatangan ng kung sino man dito. Ang atin dito, ilinalatan ng mga tauhan ni Zaldico kung anong nangyari doon sa kapirahan ng sambayanan na pinabigay kung kani-kanino. At ikaw nakakaw na isa sa mga pangalan na napagit ito si Pili. Kasi pati yung mga ilong na siguro si wala din si Gigi Pare. Jay, ang sila Jay, di ka kasama na. Ayos. Di kasama si Gigi Pare dyan. Kasi natin mga si Coach, si Bay, si Mostata, si Master Julia. Hindi tayo nagkakamali, sila lang. Pati yata itong si itong si Sergio wala nakakaso. Lalo ba si Sergio? Parang nandun din ata. Kalimutan ko na. Mamaya, sa susunod na video, tingnan natin kung ano ba iniiyak nitong streaming doon sa naging press con na yun ng naging interview na yung mga balateros doon sa ating TV pa rin. Yun sa video na to, bumaran lang natin itong naging interview nitong si Senay. Dito kay Hong Karen Davila. Napakarami mo na naman detalye na ilalatag nitong si Senay dito sa video. Panoorin mo natin ito mga kababayan. Joining us is the previous former lawmaker Representative Mike Defensor. Attorney Defensor, good morning to you. Hi, Karen.
pansin lang. Yun ang mga interest. Kasi strict lang ito, di ba? Strict proportion. So, bakit Kumpara sa kung gamit natin ay Centro Corpus, mas malaki daw po ang itataas ng transportation cost kung yan daw po ang way na dadaanan. Sino po tinasabi mo yan? Pag-usapan natin ngayon. Sige po ako. pag-usapan natin na halimbawa, ikaw ang may-ari ng Shell. Oo, yan. Ikaw naman ang may-ari ng Chevron. Caltex natin petrol. Yan. Oo, si Direk naman, ang may-ari ng petrol. Kayo tatlong pinakamalaki. Yes po. O pwede kong buksan natin ang ating mga libro, mga kaibigan. Okay. Malaman natin, ilan ang kinuha nyo doon sa Persian Group. Kasi malalaman natin doon kung ilan yung nakuha mo sa Persian Group. At yung nakuha mo sa Singapore. Ganito kasi yan din, no? Dalawa ang malalaking refinery sa ating bansa, sa buong mundo. So, parang nawala ka ng... Naisip ko bigla ko sa Naisip ka na ba? Pag naibigyan mo na yan. Ang pinakamalaking refinery sa buong daigdig, ito yung Rotterdam. Alam mo kung saan ang Rotterdam? Saan yan na sa ating Rotterdam? Hindi ko alam yan. Russia. Ano naman nagkaroon yan kayo? Sinabi na natin yan kay Nanay District of Corpus. Okay. Kaya Singapore talagang napakaganda ng kanyang Bastante pala talaga ang Singapore. Kasi ano siya sentro din siya eh. Mapagkain, mapalamis, Sentro din siya, financial, at saka pati sa shipping. Maski yung Petronas Malaysia yan. Refinery yan. Maraming din siyang tangki dyan. Diyan kinukuha ng tatlo kayo. Ikaw, kaya sabi ko sa iyo, gusto kong malaman sa libro mo, ilan ang kinuha mo sa Persian Gulf. At ilan ang kinuha mo sa Singapore. Di ba? Kaya ganyan ang tanong mo kasi hindi po pwedeng sabihin na lang natin nakuha mo lang 1%. O ibig sabihin, kinuha mo lahat doon sa Singapore. Doon ang kuhanan eh. Kung Southeast Asia po ang pag-uusapan, malalapit na ba sa atin? Tayo lang naman eh, hindi mo tayo sa office eh. Oo nga po. Kasi ba siya kukuha? Pupunta siya direkta, pupunta ng Rotterdam. Hindi nandun sa Singapore ang mga plano eh. Petronas nga lang. Ngayon, ang ibig ko sabihin, halimbawa, ikaw, Shell, ikaw naman Chevron, si Direk, Petrol. Tingnan mo na. Saan ka kumukuha? Yan ang tanong ko sa'yo. Kasi kung halimbawa 100% ng langis mo, kinukuha mo sa Persian Gulf, dadaan ka talaga Ng Strait of Hormuz. Strait of Hormuz. Saan ka, wala ka na talaga. Hindi ba kailangan buksan natin yung libro mo? Paano kung may pagpalitan mo doon na wala ka palang ginawa doon eh? Kinuha mo lahat sa Napakarating ng Petronas sa talagang Singapore. sa mga refinery. Sa mga refinery ito, di ba dumadaan din yung tanker doon sa way na yun? O sa ibang Hindi nga, ang daanan nga yung Suez Canal, yun nga yung major highway. Hindi naman sarado yun. Kasi sila yung Corpus na. Tingnan mo yung sinasabi ko, yung Rotterdam. Napakaraming yung tangke dahil sa Singapore. Dito daan dumadaan. Pasok siya ng Suez Canal papunta rito. Tapos nakikita mo yung Malacca Strait. Nandun na yung Andun na yung Singapore. At mula sa Singapore, nandiyan na kukuha ng China, kukuha tayo, lahat. Kasi nung malapit eh. Tama. O ngayon, kailangan ipalitaw niyo yung mga libro.
Nako. Eh, sikreto mo namin ito, sir. Hindi namin pwede ipakita ito. Hindi pwede naman i-secret mo sa atin kasi biglang naging 110. Kasi palilitawin ko sa'yo, Opo. kahit na hindi tayo mag-suspindi ng excise tax. Kasi meron pa ngayong isang panukalang batas na minamadali na sususpindihin yung paggamit ng coconut, Opo. yung ating biofuel na galing sa coconut. Yung biodiesel. Coconut ba yun? Biodiesel ata yung tawag, sir. Cocodiesel. Di ba yun kasi may mandatory na blending Opo. yung pure na gasolina o diesel. Oo, haluan yan eh. So, ito para kumita yung ating Opo. Yung sa... yung coconut industry. Ito yung ginamit para Pero pa yung batas yan, sir, na talagang bigyan ng ihalo ito eh. yung Republic Act 9367, yung Biofuels Act of 2006. O yun, sususpindihin yun. Naku, mag-iiyakan na yun ang mga stakeholders ng ating coconut industry. Oo. Babagsak yung farm gate ng focus. Di ba? Oo, tama po kayo. Ilan ang manggagawa dyan sa coconut industry? At bakit kailangan suspindihin? Yan ang tanong. Kasi kailangan natin kwenta. Pati nga yung sabi, excise tax. Magkano lang naman ang excise tax niyan? Magkano ang excise tax sa avatar mo, Benson? Kasi ang malaki yung 1% part eh. Excise tax ito tama 7% na ata ito, sir. Hindi, 6 pesos yata yun eh. 6 pesos per liter. Excise tax yan. Oo. Samantalang kung alin ito Hindi makasagot si Wilson, na may-ari ng si Bron. Hindi ka makasagot yan. Opo. Hindi rin makasagot si Direk. Kasi marami nang nagtaka, buksan yung libro, ayaw mabuksan talaga. Pwede na lang ang gobyerno, sa nagtangkira ang usapan dito. Vessel to tanker operation ito. Opo. Ibig sabihin yung vessel natin, bibigyan ng permit na ng gobyerno. Halimbawa, kung magkakahanapan na ng ayaw nyo magbukas na libro. Halimbawa, Quezon City. Opo. Sabi ng Quezon City, okay, bigyan niyo ako ng karampatang permit. Ako na lang kasi kinakailangan magkaroon ng napakaraming pagsasaayos ng kontrata. Opo. Para sa ganun, yung vessel sa Singapore, anong gusto niya? Pupunta siya sa Petronas, Malaysia, o kaya yung Rotterdam? Oo. Doon siya kakarga. Opo. Magkakaroon. Ako, kinuwenta ko na yung Pati yung FOB na presyo ng liter. Mas mura yung Rotterdam eh. Ang ano po? Alam mo yung cost niya per liter? 29 pesos, 83 centavos. No? Tapos, Plus po yun, sir. tapos isama mo na yung maraming station distribution, storage, may ganyan ano? Storage deposit, broker's fees, SGS survey, workplace, ganyan. Price tax, BIR fuel marking, nandiyan yan eh. Meron pa VAT differential ito eh. Yung total landed cost, kung kukuha ka sa Rotterdam, tangke sa Singapore ha. Hindi ko sinasabing pumunta ka mismo sa Rotterdam, hindi po. Sige, yung mga tangke niya na nasa Singapore, 45 pesos and 35 cents per liter. Kaya nagtataka ako. May kita na po yun, sir. Nagtubunan na po yung Petroleum Company. O yun lang ang landed cost lang siya. Ang kanyang SRP, so pass on price siguro ito, 50 pesos. Kaya meron siyang 4.6 per liter, 4 pesos and 65 centavos per liter. Walang lugi ito ah. May kita pa pala sa doon. Bakit kinakailangan sumaltik ng 110 per liter? Kapag ka naman gumawa ka sa Petronas, Malaysia, 33.39. Mas mataas na konti. Oo. Pagkatapos mong ilagay lahat ang ano mo, 48, halos 49 pesos per liter. Sabi mo ng 50. Oo. Tapos ang SRP 50, meron siyang piso per liter. Kahit saan mo pupunta, hindi
60 days na proper stock. Na meron tayong stock. Yes po. 50 to 60 days. 2 weeks pa lang nakarami. Bakit biglang naging 110? Kasi yan, Dok,